Hello, hello, hello! Good morning everyone! This is Deji Malabarbas Tricia May, aka Shang from class of grade 11 Leonardo da Vinci, and this is the presentation of Group 2. Bayan ay pinaglaban, katarungan ay nakamtan, ngunit magwawagi din ba ang pagmamahalan sa gitna ng kaigtingan? Ating tunghayan ang kwento ng natatanging pag-ibig na nagbunga sa gitna ng digmaan, nina Gregorio at Isabela. Para sa aking minamahal na Isabela, ako ay nananabik na makita kang muli aking sinta. 1 taon ang pangungulila ko sa iyo, at batid kong ikaw din sa akin, at ngayon ay mawawakasan na. Ilang gabi na lamang ng pagtitiis at mahahadkan ka ng muli. Ako ay matutuwa kung sa aking pagbabalik ay bubungad at sasalubungin mo ako ng matamis na ngiti mula sa iyong labi. Nagmamahal, Gregorio Hernandez. Ingrid, sa araw ng pagdating ni Gregorio, ayusan mo ako, ha? Nararapat lamang na kapag nakita niya ako, muli siyang mabigani sa ganda ko. Oo naman, Isabela. Pero kahit naman hindi kita ayusan, ay ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nasilayan ng kapatid ko. Oy! Ano pinagsasabi mo dyan, anak? Walang pasubaling, ako ang unang pinakamagandang babae na nakita ng kapatid mo. Ay nako, oo naman, Inang. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Dumidilim na, ngunit usap-usapan pa din sa tahanan ng mga Hernandez ang muling pagbabalik ni Gregorio. Isa si Gregorio sa mga magigiting na sundalong nakikipaglaban sa mga Hapong mananakop ng bansang Pilipinas noong taong 1941. Nagsimula ang digmaan at sa parehong ding taon na iyon nakatanggap ng sulat si Gregorio mula sa kanilang opisina kung saan kasama siya sa napiling ipagtanggol ang ating bayang sinilangan. Magkahalong pribilehiyo at takot ang nadama nila nung nalaman nilang kasama si Gregorio sa mga lalaban. 3 buwan pa lamang silang kasal noong i-anunsyo ang pakikipahagi niya sa digmaan. Halos hindi pa nagsisimula ang buhay nila bilang mag-asawa. Hinding-hindi malilimutan ni Isabela ang lungkot na nadama niya noong umalis ang kanyang asawa. Pakiramdam niya para na rin siyang binawian ng buhay at durog na durog ang puso niya. Nanalangin siyang ilaan ng Diyos ang kaligtasan ng kanyang minamahal. Kaya nung nakatanggap siya ng telegrama na pauwi na ito at ligtas, ay hindi mapigilang mapasindak siya sa tuwa at pananabik sa kanyang asawa. Inang, maganda na ba ako? Sinasabi ko sa'yo. Inang naman, ang nais ko lang ay pagdating ng anak niyo, ay masiguro na maganda ako sa paningin niya. Siguradong mabibighan na siya tulad nung una kanyang nakita sa simbahan. O siya, maganda ka na at bababa na ako at ako nang sasalubong sa kanya. Isabel, parinina! Walang pasumbaling na naog at tinatlong hakbang ang 6 na baitang na hagdan. Maluwa-luwang sinalubong ang asawa ng mahigpit na yakap at matatamis na mga halik. Aking Isabel, mahal. Araw-araw akong namumulila sa iyo. Habang nasa ilalim ng madilim na langit, tuwing umuulan at tirik ang araw, wala akong ibang hiniling na sana matupad ko ang pangako ko sa iyong babalik ako. Mahal ko, salamat sa pagtupad ng pangako mo. Maraming salamat sa gabay ng Diyos. Tindig niya ang mga panalangin ko. Waring nananaginip ako, at kung panaginip to, ayoko nang magising. Mahal na mahal kita, Isabel. At babawi ako sa mga panahong hindi tayo magkapiling. Tapos na ang digmaan at wala na tayong dapat ikabahala. Lumipas ang 6 na buwan at isang simpleng salo-salo ang naganap sa tahanan ng mga Hernandez. Ang selebrasyon ay pasasalamat para sa kaligtasan at pagbabalik ni Gregorio. At ito rin ay ikalawang anibersaryo ng kasal ni Gregorio at Isabel. Pinangunahan naman ito ni Don Santiago na ama ni Gregorio na isa ding dating sundalo na nakipaglaban sa panahon ng unang pandaigdigang digmaan. Magbabakas sa mukha niya ang karangalan dahil sa sarili at sa anak at kung gaano niya minamahal ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong pagkaririto.
upang ipagsaya ang pagbabalik ng anak ko at upang makipagsaya din tayo sa pinagsayahang araw ng buhay ni Gregorio at Isabel. Mga kaibigan, masaya kayo sa mga masarap na pagkain at inumin na pinangunahang ihanda ng aking magandang may bahay. Salamat sa mga dasal niyo at matagumpay tayong ipagtanggol ng ating bansa. Mabuhay tayong lahat. Kuya, alam mo bang may surpresa si Isabel sa'yo? Ikaw talaga, Ingrid. Ito na nga, sasabihin ko na. Ano pa nga bang sorpresa ang maihandog mo sa aking mahal ko? At sa araw-araw na pagdilat ng mata ko, ang natatangin mong ganda ang bumubungad sa akin. At sinasabi ko sa'yo, walang araw na hindi ako namangasa. At araw-araw mo din na hindi mo nakakalimutang pupulahin ang aking pisngi. Ikaw talaga. Tapos na po ang pulot gata. Pwede na po bang i-anunsyo ang malaking sorpresa? Oo na, Ingrid. Mas nananabik ka pa talaga sa akin, ha? Mahal, gusto ko ipalam sa'yo at sa lahat ng andito na magiging tatay ka na. Tunay ngang isang malaking sorpresa ito. Hindi mo alam kung gaano mo napasaya ang aking puso. Matagal ko nang pinananabikan ang sariling pamilya na bubuuin natin. Kahit isang ang sorpresa, pero bakit si Ingrid ang unang nakaalam at hindi ako? Hindi pala ito dobleng selebrasyon, kundi tripling, mga kaibigang walang limitasyon. Ang alak na isisilbi ngayong 3 buwan na ang tiyan ni Isabel nang muling nakatanggap ng sulat si Gregorio. Ang digmaan na akala nila ay nagwakas na, lalo pa palang umigting. Ang mga sundalong matatapang na patuloy na lumalaban ay unti-unting nababawasan. Batid ni Gregorio na kailangan niyang muling ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa bayan. Gregorio, hindi ko na muling kakayanin kung isang beses pa ay ikaw ay lilisan para sa digmaan. Lalo pa at may isa pang buhay na umaasa sa iyo, sa sinapupunan ko. Alam ko, mahal ko. Pero alam mo higit sa lahat na ginagawa ko ito para sa'yo at sa kinabukasan ng anak natin at sa mga magiging anak ng anak natin. Dati na akong nangako at tinupad ko sa pangalawang pagkakataon. Mahal ko, magtiwala ka. Tutuparin ko ulit ang pangako kong babalik ako. Naniniwala ako, mahal ko. Alam kong babalik ka. Ngunit mahal, nangangamba ako. Paano kung pagsilang ng anak natin ay hindi ka pa rin nakakabalik? Paano kung tuluyan ka na ngang hindi makauwi? Paano ako? Paano ang anak natin? Alisin mo ang pangamba sa puso mo, mahal ko. Ipinapangako ko sa'yo, sa araw mismo ng pagsilang ng anak natin, nandito. Tutuparin ko yan anuman ang mangyari. Mahal ko, Gregorio, bagaman ang puso ko ay waring nadudurog dahil papunta ka na naman sa bingit ng kamatayan. Pero nagtitiwala ko sa iyo at sa mga pinaglalaban mo. Mahal na mahal kita. Mahal na rin kita, Isabela, at ang anak natin. Hungkag na pakiramdam ang naiwan sa tahanan ng mga Hernandez. Sa tulong ng mag-asawang Santiago at Mercedes at ng kapatid ni Gregorio na si Ingrid, napatahan nila ang kanina pa'y walang tigil sa pagluha na si Isabel. Matuling dumating ang araw ng panganganak na Isabel, bagaman wala pa ring balita kay Gregorio simula nang umalis ito. Pinilit ni Isabel na patatagin ang loob niya para sa kanyang anak. Iniingatan niya ng gusto sa puso niya ang mga salitang binitawan ng asawa bago itong tuluyan umalis. Inang! Itang! Ingrid! Ah! Isabela, malapit na raw si Aling Teresita ang manghihilot. Gregorio? Si Gregorio, Inang? Anak, nandito na si Aling Teresita. Dito, pasok kayo. Nandito po ang mga anak. Lumabas muna kayong lahat at si Doña Mercedes lang ang maiiwan. Isabela! Ire!
Nasa gitna pa rin tayo ng ulan ng mga bala at kanyon. Makakauwi pa ba ako sa aking asawa, sa aking anak? Nangako ko sa kanya na uuwi ako sa araw na ito. Pero hanggang ngayon, niyuyurakan at minamaliit pa rin tayo ng mga hapon. Ang mga pagkatao natin at ang bansa natin. Kailangan natin patuloy na lumaban para makita ng mas agaran dulo ng digmaan na ito. Maraming pamilya ang umaasa sa atin at kapag sumuko tayo, anong buhay ang nag-aantay sa kanila? Habang patuloy ang bawat pagsabog at pagputok ng mga baril sa kampo ni na Gregorio, siyang lakas na sigaw na pag-irin ni Isabel, sinyalis na paglabas ng bar. Samut-saring emosyon ang namutawi kay Isabel nang mamamasdan niya ang kanyang bagong silang na anak. Hindi maitanggi kamukha ito ng kanyang anak. Kanya pa ay nawalan ng malay si Isabel dahil sa pagod ng kanyang darama. Gregorio? Inang, gising na si Isabel. Huwag ka munang tumayo anak, hindi pa naghihilom ang sugat mo. Inang, nakarating na ba si Gregorio? Tinupad ba niya ang pangako niya? Nandirito na ba siya? Pagod pa rin ang katawan ni Isabel pero nang pumilit na bumangon sa Isabel, tahimik ang lahat na lalong nagpakaba sa kanya. Inang! Ingrid! Magsalita ako kayo, parang awan niyo na. Patuloy pa rin po bang digmaan? Nakikipaglaban na pa rin po siya hanggang ngayon? Isabel. Anak, makinig ka ha. Hindi na uuwi si Gregorio. Wala na si Gregorio, Isabel. Hindi maaari, Inang. Sabihin niyo hindi to totoo. Inang, narinig mo ang nangako si Gregorio, di ba? Inang, laging tinutupad ni Gregorio ang pangako niya, Inang. Ano mo po yun? At tuluyan na ngang nabalot ng hiyaw ng pagdadalamhati at mga iyak ang buong bahay. Hindi alam ng lahat kung paano pakakalmahin ang nagwawalang si Isabel. Natapos ang libing ni Gregorio at habang ang pamilyang Hernandez ay nagluluksa, ang buong Pilipinas naman ay nagdiriwang dahil sa wakas na nakamtan na ang paglaya na matagal nang hinaasam. Di nagtagal, pinarangalan lahat ng mga bayaning nakibahagi sa pakikibaka kasama doon si Gregorio. Si Isabel ang tumanggap ng parangal para sa asawa. Lumipas ang 3 taon, kasabay ng unting-unting paglago ng ekonomiya ng bansa, ang pagbangon ng minsan nang nadurog na si Isabel. Marunong ka nang magsalita? Parinig na si nanay? Natutuwa ni Isabel na hindi lang iisa ang pag-ibig. Si Gregorio ang nagturo nun sa kanya. Pag-ibig sa bayan at sa pamilya ang nagtulak kay Gregorio na isa pa nganimbang buhay niya. Malaki ang pasasalamat sa puso ni Isabel sa asawa, sa kalayaan ng bayan, sa malusog na anak, at sa pag-ibig na ipinaranas ng kanyang asawa na higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. Bagaman mag-isa niyang palalakihin ang kanyang anak sa ngayon, nagtitiwala siya na ang halimbawa ni Gregorio ang gagabay sa kanya para maging isang mabuting ina sa kanilang anak. Nangako siya sa sarili niya na kapag lumaki pa ng unti ang kanyang anak at kaya nang maunawaan ang lahat, sasabihin niya kung gaano ka maibigin, matapang, may prinsipyo at higit sa lahat kung gaano siya kamahal ng kanyang tatay. Bagaman malayo pa siya sa tunay na paglaya sa nakaraan nilang mag-asawa, araw-araw na nagsisikap sa Isabel na maging positibo at maging matapang para sa kinabukasan ng anak nila. Galak dahil sa isang bulaklak.